Para di na magaya sa sinabi ni Sally Villanueva, umapila na kay Pangulong Noynoy Aquino ang pamilya ng OFW na si Dondon Lanuza para mailigtas ang OFW sa parusang pugot ulo. Marlene Alcaide, ikwento mo. Kaya nga palagi na lang ako napapaiyak eh. Mabubuting bata naman yun eh, bakit Labing isang taon na mula nang huling makita ni Lola Jovita ang apo na si Dondon Lanuza. Mahigit isang dekada na kasi mula nang makulong sa kasong murder si Dondon sa Saudi Arabia. Ang mga anak tuloy niya lumaki na sa piling ng mga kaanak. Mga palaki ko yan eh. Hindi ko matanggap. Mababait na bata yan. Hindi ko akalaing magkaganon. 1998 pumunta sa Saudi si Dondon bilang draftsman. Pero makalipas ang 2 taon, aksidenteng napatay ni Dondon ang isang Arabo na kanyang kainuman. June 2002, hinatulan ng Dammam Grand Court si Dondon ng parusang death penalty sa pamamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo. Nakasalalay sa anak ng kanyang biktima kung pwedeng maalis ang ipinataw na parusa sa pamamagitan ng pagtanggap ng blood money. Pero kapag hindi siya pinatawad, tuloy ang pagpugot sa kanyang ulo. Bigyan naman siya ng pansin dahil napakatagal niya nang nakakulong. Yung sa China nga, drugs ang kaso, di ba, na natulungan nila. Hintayin pa ba nilang ganun pa rin mangyari sa kapatid ko? Aminado si Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, hindi sila pamilyar sa kaso ni Dondon. Pero kumpiyansa silang maiapela pa ang kaso ni Lanuza dahil nakaugalian na raw sa Saudi ang pagtanggap ng blood money. I'm not familiar with the case, but if it will involve blood money, I think that's one of the things that we always, as a matter of policy, will try to address. Sa record ng DFA, 23 Pilipino ang nahatulan ng death sentence sa ibang bansa. 5 ang nasa Malaysia, 2 sa Kuwait at 1 sa China. 15 dito sa Saudi Arabia. At kasama na rito si Dondon. Kaya hiling ni Lola Jovita, makita pa ang kanyang apo bago man lang daw niya ipikit ang kanyang mata. Palagi ko pinagdadasal. Sana nga makita ko siya bago ako babayaan ng buhay. Marlene Alcaide, News 5.